Si Heidi Klum at ang pinilingan. Yon, Heidi Klum, ikaw yung inaasahan ko ha. Kasi ikaw, sa naalala ko, ikaw yung nagsabi na choose mo si Roland Bunot Abante. Kung meron kang golden buzzer, wag ako. Ikaw lang naman yung ina-expect ko na pipili kay Roland eh. Tignan natin. Ito sa wild card ay si Erwan Gaylord which is taliwas sa sinasabi niya kay Roland. Sino itong pinili niya, hoy? Hala, nag-YouTube ka. Siguro ay wala kang kasama. Like, subscribe kung need mo ng kasama. It's Francis. Pala, kara-kara. So, kumustas mga idolo? So, ayun, welcome back sa ating munting channel. So, nandito tayo ngayon para i-react itong di umano'y resulta ng wild card ng America's Got Talent. So, dito daw ay malalaman natin kung nakapasok nga ba si Roland Bunot Abante sa wild card chance. At malalaman din natin kung sino-sino nga ba yung pinili ng mga judges, sino yung binoto ng Amerika, at sino yung magpapatuloy sa finals. So ayun, dito rin ay malalaman natin kung paano nga ba nagtapos ang journey ni Roland Bunot Abante sa America's Got Talent. So yeah. Bago natin simulan, I don't forget to subscribe Francis Daily kasi yun, nag-upload tayo ng mga kwelang reaction videos. So yun, kung tip nyo na lang naman na meron kayong kasamang manood na gaya nitong maingay, ay subscribe nyo na yan at i-like nyo ang video ito. So ayun, Roland Bunot Abante updates, Roland Abante updates, follow nyo rin yan sa Facebook. Tapos, yun, di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Paano natapos ang AGT journey ni Roland Bunot Abante? Ulit. Paano natapos ang AGT journey ni Roland Bunot Abante? Ouch. Well, Ay gagi, so natapos. Na-spoil tuloy. Nakakalungkot nga ang naging resulta ng wild card ito ay matapos na hindi mapili si Roland Abante. Damn! Nakakalungkot nun, men. So ayun, hindi pala napasok si Roland Bunot Abante sa wild card, ano? Sobrang sad. Damn. Akala ko ba pipiliin ni Sofia, ni Heidi at Simon to, but hindi. So, anyways, tuloy. Paano ba naman kasi binigyan tayo ng high expectation ng mga Tama. judges? Kasi nga, Nakikitama. Oh, so ano ba yung high expectation? Meron din ba kayong high expectation? Well, siguro nag-expect ako na makapasok si Roland Bunot Abante pero high expectation ba yun? So yeah, maybe. Tuloy. Sa performance ni Roland Abante ay pinabulaklakan pa nga ng mga judges ang kanyang performance. Sabi na pinabulaklakan. Akala ko ako lang nakapansin nun. Magsimula tayo kay Simon Kawa. Gagi, may sugay talaga. Ito din yung ginamit kong thumbnail nung nakaraan eh. Tapos may nag-comment na, uy, bakit nyo nilalagyan ng sungay si Simon? Grabe naman kayo sa tao. Hindi naman nilagyan namin yan ng sungay. Kung makikita nyo, hairband yan na may sungay. Siya ang nagsuot niyan. Si Simon na ay pinili si Kayuma at the Atlanta Drum Company. Damn. So ito pala yung pinili niya. Kayuma at the Atlanta Company. Okay. Taliwas sa sinasabi niya na ang galing daw ni Roland Abante. May pahag pa nga ito matapos matanggal si Roland. Well, ginawa niya lang siguro yun para di siya mabatikos. Paktay na. So yun, ito nga yung mostly comment sa mga netizens, yung mga fast videos natin na parang ginagamit lang or whatsoever. So ayun, ewan ko kung ako lang ba yung may ganitong insights or kayo din. Comment nyo nga sa baba kung ano sa tingin nyo ang nangyayari dito. Meron din ba kayong naaamoy? Comment down below. Tuloy. Si Sofia Vergara naman ay pinili si Gabriel Henrique. Well, okay. Then naman yun kasi yun naman ang kanyang golden buzzer. Okay. So golden buzzer niya pala. So okay lang. Next naman ay si Heidi Klum at ang pinilingan. Yon, Heidi Klum, ikaw yung inaasahan ko ha. Kasi ikaw, sa naalala ko, ikaw yung nagsabi na choose mo si Roland Bunot Abante. Kung meron kang golden buzzer, wag ako. Ikaw lang naman yung ina-expect ko na pipili kay Roland eh. Tignan natin. Ito sa wild card ay si Erwan Gaylord which is taliwas sa sinasabi niya kay Roland. Sino itong pinili niya, hoy? Na kung meron lang daw siyang golden buzzer para mag-advance si Bunot sa finals ay gagawin Nako niya. po, nablabog na. Yun! Sinasabi ko na nga ba parang may something talaga dito eh. So parang pamulaklak lang pala yung mga pananalita na yun na, kung may golden buzzer ako, I will push it for you to go to finals. So ayun, may chance ka na sana na i-choose siya as wildcard. Ba't di mo ginawa? But anyways, wala tayong magagawa dyan. Tuloy. So ano ang nangyari, Tay? Paki-explain. Anong nangyari, Tay? Paki-explain. Tama, paki-explain. We deserve an explanation. Tuloy. Nang good time lang eh. Next naman ay si Howie. Gagi yung ginamit na picture. Nakaturo sa ulo eh.
So, anong hula nyo? Pipiliin ko kaya si Roland Bunot Abante? Parang nakaganon eh. Tuloy. At ang pinili nga nito ay ang Avantgarde. Avantgarde. Sa nangyaring ang botohan ay pinabura ng taga-Amerika ang Avantgarde dahilan upang mapasok ito sa finals. Ay, okay. So, pinili pala ng Amerika ang Avantgarde. Okay. Ngayon ko lang nalaman. So, yun palang piniling 4 na wild card ng judges. Bubutuhan pa yun tapos isa lang makukuha. Akala ko kasi yung 4 eh. Okay. Kaya yun na mga boss, nakakalungkot man pero ganun natapos ang journey ni Roland Abante Ouch. sa America's Got Talent. Sobrang sad lang kasi di nakapasok ang ating kababayan. Pero kahit ganun common ay sobrang saludo pa rin kay Roland Abante Saludo pa rin kami sa'yo, idol. sa pagdala ng bandera ng Pilipinas sa Amerika. At least na ipakita mo doon ang kalibre ng isang Pinoy. Yun, tama. Kayo mga boss, ano ang masasabi nyo sa usaping ito? Yun, eto na. Magsasabi na tayo ng usapin. Tapos yun. Comment your opinion below kung bakit nga ba di siya nakapasok sa AGT. So ayun, magbibigay tayo ng opinion nito kasi sobrang daming natitrigger nito. Tapos yun, syempre, makikitrigger din tayo kasi yun, Pilipino tayo eh. Anong tingin nyo sa Pilipino mga warfare? But anyways, so ayun, magbibigay tayo ng konting opinion nito, no? Wait lang para makati yung ulo ko. So ayun, ang opinion ko dito, ano nga ba? Well, yung sa, grabe. Sobrang nakakalungkot yung ganun, men. Actually, honestly lang, ang ine-expect ko talaga na kukuha kay Bunot sa wildcard si Simon Cowell at saka si Heidi Klum. Pero hindi nga natuloy. Ewan ko kung bakit or siguro lahat ng mga natanggal ganun yung mga sinasabi nila, puro encouraging words. So, sa tingin ko parang pangit yung ganun na puro encouraging ba. Like walang honest reaction, parang ganun. Dapat merong honest reaction, di ba? Like ikaw hindi ka nakapasok kasi ganito, ganyan. Ay hindi rin. Kasi ngayon ko lang na-realize tao nga naman ang pipili. So tao yung pipili ng contestant. So ayun, ang nakakalungkot lang doon ay noon nga sinabi ni Simon na may pahag pa siya doon kay Bunot Abante. I thought bibigyan niya yun ng chance pero yun nga hindi nangyari yung nasa loob ng isipan natin kasi yun yung mostly nako-comment dun sa baba. Tapos yun, ang expected ko din ay si Heidi Klum. Akala ko talaga pipiliin ni Heidi Klum yun kasi nung nakaraang qualifier round, di ba, hindi nakapasok sa, nung pagkatapos ng qualifier round ni Roland Bunot Abante, di ba, nagsalita si Heidi Klum, sabi niya doon na, "Hi Roland Bunot Abante, you have English pa. Meron kang parang something na maganda daw yung performance ni Roland Bunot Abante." Tapos sabi niya na, "Kung meron lang sana akong golden buzzer dito, I will push it for you." So it means, sa sobrang bangha niya kay Roland Bunot Abante, gusto niya nang i-save yun that time. Pero bakit anti-Heidi Klum? Bakit hindi mo ginawa na meron ka ng chance? So ayun, ang pinili nga ni Hailey, ay si yung Legaliard. Di ko tuloy mabanggit. Parang dancer siya na kumakain ng mga espada. So ayun, sobrang naano ako kay Miss Heidi Klum pero siguro hindi ko alam kung anong nangyari doon. Siguro mas malapit sa puso niya yung contestant na yun. Wala tayong magagawa. Kay Sofia Vergara naman, chinose niya si Gabriel Henrique. Sobrang lungkot ng mga Brazilians ngayon dahil sa hindi nga nakapasok si Gabriel Henrique. Biruin nyo ba yun na sa qualifier round naman nila na batch, sobrang angat si Henrique guys, sobrang laki din ng views niya. Tapos, di mo rin talaga maano yung performance niya, like binuhos niya talaga lahat doon guys. So, maraming hindi nag-expect doon na ganun ang kalabasan. So, ang napasok ata yung parang army ata yun, tapos yung isa na, ano ba yun? Dancer ba yun? Yun lang, sobrang nakakaano lang na hindi rin nakapasok si Henrique. So, grabe men. Nagbabasa ako ng comments ba? May nagsasabi dun sa comments na, parang sinisave ni Simon ni Simon ang singer niya na si Putri. Pero para sa akin lang guys para sa akin wala namang kinalaman si Simon sa mga boto dyan kasi nga botohan nga, di ba? Ewan ko kung meron ba siyang power dyan sa botohan. Kaya niya bang doktorin yan? So siguro ay tigil na natin yung pamiminta kay Simon Cowell. Well, for me, para sa akin lang naman ay natalo talaga tayo via votes kasi yung Amerika lang talaga ang makakapagboto. Biruin nyo guys si Henrique Gabriel na magaling din yun kumanta pero hindi rin nakapasok. So maybe hindi na rin tayo magugulat kung yang si Putri Ariane hindi rin yan magwawagi bilang grand winner. Hindi na tayo magugulat yan kasi yun, tao nga ang pipili, di ba? Pero para sa akin, parang unfair yung ganun na tao ang mamimili ng mananalo. Kasi pwede ka namang bumuto nang hindi mo na alam kung ano yung gaano sila kagaling. Parang ganun ba? Parang
Kung ano lang yung way na nagustuhan mo, kung ano lang yung pasok sa panlasa mo, parang yun na lang iboboto mo. Parang ganun ba? Kayo, anong masasabi nyo dyan? Tapos yun, anyways, yung kay Roland Brunot Abante nga, bagamat hindi tayo nakapasok ngayong taon, nasa sa inyo na yan kung uulit ka pa. Pero yun, congrats pa rin. For sure, sobrang laki na ng opportunity ang nabigay sa iyo ng America's Got Talent. So ayun, sa kapwa ko rin Pilipino dyan ay, yun na, isurrender na natin to. Siguro no hate na lang. Nanaginip yung aso natin. Siguro no hate na lang ano. Yun, hanggang dito na lang nagtatapos ang journey ni Roland Brunot Abante. Medyo nakakalungkot siya pero at the same time, di rin natin maitatanggi na yun nga, malaking tulong yun para kay Roland Brunot Abante, di ba? Kasi magkakaroon siya ng mga events, tapos meron pa nga siyang events dun sa ibang bansa, di ba? Canada ata yun, nakalimutan ko. Correct me if I'm wrong. Di ba? So yun lang, sobrang nakakaano lang. Like, kahit ang dami ko nang sinabi, parang wala akong masabi. Parang nakakalungkot na parang ewan, di ba? Sayang men. Grabe yung expectation kasi natin. Siguro bababaan natin yung expectation natin ano. Tapos yun nga. Ay. So yun lang hanggang dito na lang ano. Kung sino man yung pinili ng mga judges sa wildcard nila, yun na yun kasi tapos na eh. Napili na nila eh. Medyo nakakaano lang kasi siguro nga yung expectation natin hindi na meet kasi siguro naniwala tayo sa mga mabulak-bulak nilang salita. Siguro next year or sa next season kung meron na naman tayong pambato, parang yun nga, ang hirap ng paniwalaan ng mga sasabihin ng mga judges, di ba? Kasi hindi natin malalaman kung ano nga ba talaga yung minimum nila doon or ano nga ba yung ano, parang ganun-ganun ano. So ayun, ang dami ko. So ayun, parang no words na talaga ako guys kasi sobrang shocking ng resultang yun. Sobrang shocking ng resultang yun. So ayun, Roland Brunot Abante, tapos si Shadow Ace, wala tayong magagawa dyan. Wala tayong magagawa doon, hindi sila nakapasok. Maybe next Filipino. Grabe. Wait lang, naalala ko lang yung mga comment ng mga netizens ba. Boycott AGT or mga ganyan ba. Wag na lang daw, wag na sumali. Pero wala tayong magagawa dyan. Kung meron mang i-invite na naman uli yung AGT next year or next season, wala tayong magagawa dyan. Alam ka namang tanggihan mo yan, opportunity yan. Kahit na alam mo na medyo lugi ka dyan, pupunta ka pa rin dyan kasi napakalaking opportunity yan guys. So, yun lang. Siguro kung next year, kung meron na namang Pilipino, wala tayong magagawa dyan kundi support na naman tayo. Tapos yun, magigigil na lang tayo sa resulta, something like that. So, yun, hanggang dito na lang. Yun, comment sa baba kung ano yung opinion na dito. Kasi ako hindi pa rin ako makapaniwala. Pero yun, magmo-move on ako. Kaya kayo, sana'y mag-move on na rin kayo. So, ayun. Thank you so much. Roland Brunot Abante is out. Francis Daly is out. Adios.